Magandang balita mga ka-ice business. Pwede na tayong magnegosyo kahit sa bahay lamang gamit ang aming 500 kg per day ice machine. Ito ang kanyang actual na dimension or physical appearance. At ito ang kanyang yellow mga ka-ice business. So ayan. So purified ito. Pwede kayong mag-visit dito sa aming showroom at warehouse. We are located at number 70 Marcelo H. Del Pilar Street, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Or pwede nyo kaming i-Waze or Google Maps, Innovation Machines, Omex Technology. Mga ka-ice business, bukod sa ating ice maker, ay meron din tayong mga product like itong AVR at itong bago nating water purification system na upgraded with LCD monitor. So mga ka-ice business, for today's video, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-installation ng bago nating upgraded 400 gallons per day water purification system. So ayun mga ka-ice business, ito ang ating 400 gallons per day water purification system. Ito ang kanyang mga accessories, ang mga filters, filter housing, ang kanyang pressure water tank, at ang mismong unit. So, unang-una sa filtration system ay ang 5 microns sediment filter, ang ating carbon, ang carbon black. Siyempre, hindi mawawala ang ating membrane, ang ating T33, at ang UV water sterilization. So, meron ding mga hose, ang ating lever, plastic lever, ating manual din. So, okay na lahat mga ka-ice business, naka-prepare ng ating accessories as mga filter. So, unahin natin ang sediment filter. Install na natin to. So, ayan, nasa unang stages siya. Kailangan natin ng O-ring. Yan. Dahan-dahan lang nating ipihit mga ka-ice business. Tapos, ilalak na natin to. Ganon din sa pangalawang stage, ang ating carbon. Ito yung nagtatanggal ng mabahong amoy sa tubig. So, yan. Ganon din siya, meron siyang O-ring para hindi siya mag-leak. Then ang ating pangatlong filter, ang carbon black. So ang kagandahan sa bago nating system mga ka-ice business, since meron na siyang monitor, malalaman na natin kung kailan natin papalitan each filters. So itong number 1, number 2, number 3, ang membrane number 4, number 5 ang T33. So hindi kasama sa system ng monitor ang UV sterilization. So since ano lang to, UV bulb ang nasa loob nito. So ayan. So lalagay naman natin ang membrane. So sa pagtanggal ng mga hose sa ating unit, i-click lang natin yung ring sa paligid ng hose bago natin hatakin ng dahan-dahan. Yan.
Then itong ating membrane. Ang membrane na to is the same din sa nakikita natin or ginagamit sa mga water refilling station. So yan po, 400 gallons per day. So mauna yung rubber. Ang ating membrane ay naglalast ng 3 to 6 months. So malalaman din natin sa ating monitor kung kailan siya papalitan. So sa pagtanggal nito, gagamitan ng clean rags, tapos long nose bago birahin. So ngayon, in-install natin, sasara na natin. So quick connect ito mga ka-ice business. Pag na-fix na natin, naglalak na yan. Kung gusto nating tanggalin ulit, ipipress lang natin yung ring sa paligid nito. So dito naman magko-connect yung ating source or nawasa. So ito yon mga ka-ice business. Yung 3/8 na size hose. So sa kabilang side, ito yung ating i-connect sa gripo. So ang kailangan lang natin is normal 1/2 male sa ating gripo. Doon siya magko-connect. So ayan siya mga guys. Open lang natin yung bulb. Yan. So lagay natin yung protection dito sa may housing. So mga ka-ice business, ang ating unit ay pwedeng naka-stand na ganyan or wall mounted, gaya nun. So ito naman yung bulb ng ating water tank. So yan. So ang hose na to ay 1/4 ang size. So puputulin natin to sa tatlo. Isa para sa wastewater, sa ating pressure tank, at sa ating product water or purified water. So tanggalin natin yung mga plugs. Yan. Pati yung dito sa ating wastewater. So ikakat nga ito yung mga ka-ice business. So pwede tayong mag-decide kung gaano kahaba each cut. So ayan siya. So try natin sa yard lang. 1 yard. So ayan, isa. Para sa wastewater. Para sa wet pressure tank, and para sa product. So dito ang product sa may UV. So dito nalalabas yung purified. So last stage yung ating UV, water sterilization. Ito yung papunta sa ice maker. Then isang hose. Ito yon. Nakakonect sa ating T33 papunta sa pressure water tank. Ang ating pressure water tank ay 3.2 gallons capacity. Then sa likod naman ang ating wastewater. With regards naman sa wastewater, pwede nating i-collect yung wastewater mga ka-ice business. Huwag lang natin itong isasara dahil masisira ang ating membrane. So yan, wastewater ang lalabas dito. Pwede nating i-collect sa isang container. Pwede nating gamiting pandilig or panghugas sa ibang bagay, pero hindi na natin pwedeng i-consume or inumin. So habang gumagawa siya ng water, meron siyang nilalabas na,
habang gumagawa siya ng purified water, meron siyang nilalabas na wastewater. So dito tumatapon yung mineral content ng tubig, magnesium, calcium, lahat na. So dito yung pinaka-product sa loob nito. So ngayon ipapakita ko yung paggamit sa ating LCD or yung indicator. So yan, naka-on na siya mga ka-ice business pero wala siyang supply ng water. For example, may supply na siya ng water. So unang ano yan, mag-automatic ito, ang ating water purifier. Magpa-flashing ito or automatic backwash ng 1 minute at 30 seconds. So auto self-cleaning siya. So nakikita niyo dito yung mga bar, ito yung tinutukoy ko. So yung 1, 2, 3, 4, 5. So yung 1, ito yon, yung ating sediment. Number 2, yung carbon. Number 3, yung carbon block. Yung 4, yung membrane or yung RO membrane. Yung 5, yung last dito sa screen. Ito yung T33. So pag naubos yung bar na nakikita natin na itim, magpapalit na tayo ng filter. For example, naubos na yung bar ng ating number 1. So papalitan na natin si sediment filter. Ang sediment filter na ito ay available sa ating Shopee store. Ang sediment, ang T33 at ang membrane. Available po lahat sila sa ating Shopee store. So ang cost nito, tatlo na, is nasa approx 195 pesos. At ang ating T33 is nasa approx 210. Ang membrane naman is nasa 1,800. So inyong nakikita, nag-ano siya, self-cleaning mode. So nakikita naman natin dito sa screen. So dito may flashing, may full, may purify. So ngayon lumipat na siya sa purify. So nagpo-purification na siya ng water. Then dito yung source, yung repair, at saka leak. Nag-warning yan mga ka-ice business. So ito yung TDS or parts per million ng source water. Ito naman yung product PPM or TDS, parts per million. So ito na yung nagiging quality ng ating water. So later on, since wala siyang water supply, mag-warning yung sa kanyang source. Hihinto yung buong system. So ayan mga ka-ice business, nag-warning siya ng lack of water or yung source naka-X, yung logo. So to rectify that, ayusin natin yung pinanggagalingan ng tubig, i-open natin yon, then magno-normal na yung ating system. So ulitin ko lang, so nakikita natin dito flashing, so nangyayari yon pag start ng unit, flashing 1 minute and 30 seconds. Then available naman yon sa ating copy ng manual. So yung full, pag yung tank is full, mag-i-stop din yung ating unit, then mag-indicate yung full or yung logo na full. Then purify, normal operation yon, nagpo-purify. So ngayon yung source, nag-X siya dito sa screen. So wala tayong pinanggagalingan ng water or wala siyang connection for the nawasa or deep well. Sa repair naman, for example, hindi talaga kayo nagpalit, naubos na yung bar, mag-warning pa rin yung ating unit. Hindi kayo nagpalit ng filter, nag-warning na dito. Dilitaw dito is repair. With regards naman sa leak, normally, pag nagka-leakage, mag-warning din yung ating leak protection dito. So ulitin ko mga ka-ice business, pag naubos yung bar sa kada filter dito sa may indicator, kailangan na natin magpalit ng filter. Ang kagandahan sa bago nating system ay nalalaman na natin kung kailan papalitan ang mga filter. So i-upload din namin to sa aming YouTube channel, then pwede kayong mag-subscribe doon. Meron din tayong mga iba-ibang video ng installation, maintenance ng unit, at iba pa. So very important mga ka-ice business, ang malinis na tubig para sa ating ice maker. Dahil magiging less maintenance ng ating ice maker, at the same time, pwede natin itong i-advertise as purified cube ice. Yun lamang po for today mga ka-ice business. Kita-kits dito sa aming showroom at warehouse. Maraming salamat po.